Samantala, matapos magbitiw bilang DILG Undersecretary si Rico Puno, pinag-iisipan na siyang bigyan ni Pangulong Noynoy Aquino ng bagong posisyon sa gobyerno. Saksi si Marizu Mali. Nagbitiw man bilang Undersecretary ng DILG si Rico Puno, hindi raw ibig sabihin nito'y hindi na siya magsisilbi sa gobyernong Aquino. Sa akin, it's under consideration pero wala pang firm. And we'll finish so many things pero not in the DILG if that will materialize. Kasabay nito nilino ni Pangulong Noynoy Aquino ang utos niya kay Puno, kasunod ng pagbagsak ng eroplanong sinakyan ni Secretary Jesse Robredo sa Masbate. So, nung in-order ko na office, biglang, parang my understanding is, in-assume na niya na lahat ng offices pinapasecure ko. Understanding ko rin, itong si Superintendent Tanseco, nagpaalala rin sa kanya na nag-uwi ng mga papeles, dokumentos, Secretary Robredo. Walaan niyang masamang intensyon si Puno rito. Sinigurado na niya sa aking pananaw na ma-secure lahat ng pwedeng pinaglagyan itong mga documents. Hindi para kunin, hindi para tignan, pero siguraduhin na hindi mawala lahat itong mga dokumentos. Gayunman, patuloy raw ang investigasyon sa sinasabing overpriced ng mga rifle kahit pa di natuloy ang pagbili sa mga ito. Well, gusto ko ma-check yung buong proseso at gusto ko ma-check bakit na ganito ang resulta. So lahat ng involved doon, siyempre dadaan doon sa pagsisiyasan para malaman nga paano nangyari ito lalo sa replay. Di pa man pinal, matunog ng posibleng sa Department of Agriculture ililipat si Puno. Ayon kay Secretary Proceso Alcala, welcome daw si Puno sa kanilang kagawaran. Bakante raw sa ngayon ang pwesto ng Undersecretary for Livestock. Lahat po ng ilalagay at itatalaga po sa kagawaran, if ever na ilalagay, edi tatanggapin po natin. Desidido pa rin si Senador Miriam Santiago na ipatawag si Puno sa Senado sa Biyernes. Pero kinwestiyon ng ilan niyang kasamahan kung dapat bang ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Constitutional Amendments, Revision of Codes and Laws ang humawak ng pagdinig. Pinag-aaralan ng Rules Committee because walang resolution, walang speech, privilege speech, walang pending bill regarding that, and we want to find out whether what is sought by the lady senator could be done. We normally, if there's an oversight of that committee, that oversight can function. Ang pagkaalam ko rito, based on our rules, only the Blue Ribbon Committee at saka yung Committee on Rules ang pwede magtawag ng meeting or hearing motu proprio. Ako si Marizu Umali, ang inyong saksi.